Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Leo Merpabol at shoutout kay Jaime Borbe. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Maghihintay ako. Matapos makinig sa Reyna Langgam, lahat ng langgam ay magalang na nakinig sa utos, at ang kanilang mga boses ay dapat nalasing. Ang pamilya ng langgam ay palaging iginagalang ang reyna ng langgam mula nang magkaroon ito. Bukod dito, wala nang iba. Ito ang tuntunin ng kasaysayan. Ngunit ngayon, gusto kong labagin ang panuntunang ito. Ang mga salita ay nahulog, at lahat ng mga langgam ay nag-usap tungkol dito ng sunod-sunod. Ang tribo ng langgam ay palaging iginagalang ang reyna langgam. Ito ay ipinanganak sa mga buto. Naaalala ko sa dugo. Ano ang biglang sinabi ng reynang langgam? Tama, buti naman. What the hell rules ang gustong baguhin ng Queen Ant? Ang panuntunang ito ay ang pinakamahalaga sa ating tribo ng langgam. Paano natin ito mababago sa kalooban? Bagamat napakatahimik ng mga komento ng lahat, nang magsama-sama ang mga boses na ito, bigla itong naging kakaiba. Kahit na ang pamilya ng langgam ay palaging nangangahas na hindi lumabag sa mga utos ng reyna, mayroon silang mahusay na mga opinyon sa pagbabago ng mga patakaran. Siyempre, naririnig ng reynang langgam ang mga boses na ito, ngunit mas malala pa ang kanyang kutis. Bakit? Kinain na ba ng aso ang konsensya mo? Hindi ba't masaya kayong lahat kanina? Bakit? Mas maraming kalokohan ngayon. Gayunpaman, kahit na marami kang kalokohan at pagtutol, nagpasya pa rin ako na dapat baguhin ang mga patakaran. Opisyal kong inanunsyo na mula ngayon, si Han Sanchen ang magiging honorary ant king ng aming pamilya ng langgam, at si Ivory ang magiging honorary queen ng aming pamilya ng langgam. Are you all clear? Nagkatinginan ang mga langgam. Honorary ant king, honorary queen ant. Not to mention them, Han Sansan, Ivory and others here are also very confused at this time. Bagamat isang magandang bagay na ang pie ay nahuhulog mula sa langit, ang ganitong uri ng pie ay maaaring hindi masyadong malaki, at ang taong direktang dumurog dito ay nalilito. Bagaman ito ay isang karangalan, nais kong sabihin na ang kanilang mga karapatan ay katumbas ng sa akin, ibig sabihin, kung ano ang kanilang sinasabi at utos ay kung ano ang aking sinasabi at iniuutos. Queen Ant, tumututol ako. Sa oras na ito, tumayo si Han Sanchen at nagsabi, ang pamilya ng langgam ay may sariling mga alituntunin at sariling hari. Bakit mo itinutulak ang aking asawa at asawa? Oo, ang aming mag-asawa ay walang interes sa mga bagay na ito. Sinabi ni Ivory, bakit dapat nating labagin ang mga patakaran ng ating mga ninuno? Kapag tumanggi kayong dalawa, bababa na ako bilang reyna langgam. Mula noon, kayo na lang ng mga langgam ang makikinig sa inyo. Queen Ant, bakit ganito? Sumimangot si Han 3000 at sinabing, nakakita ako ng ganoong puwersa, ngunit hindi pa ako nakakita ng ganoong puwersa. Mapait na ngumiti ang reyna langgam, sa katunayan, alam ko rin na malamang nalaman mo na nagkunwari tayong nalasan. Inaamin ko na pagkatapos kong makita ang kakayahan ng 7 at 7 tao, naging sakam ako sa pagiging makasarili at sa kinabukasan ng buong tribo ng langgam. Sana gamitin ang ganitong paraan para matulungan tayong lahat sa pamilya ng langgam na mapabuti ang kanilang mga nagawa. Pero dahil sa kasakiman na ito, muntik na akong maging makasalanan na kakagatin ang kamay na nagpapakain sa akin. Isa akong decision maker. This is my mistake. Natural, I should pay for it. Pagkatapos ay tumingin siya sa lahat ng mga langgam at sinabi, maaari kang magkaroon ngayon, mabuhay, at matagumpay na mapabuti ang iyong mga nagawa. Alam mo ba kung ano ang nangyari sa likod nito? Walang kapayapaan at katahimikan sa mga taon. Kaya lang may nagpapasan sa atin.
Si Han Sanchen ay nasa proseso ng paggamot sa amin dahil ang aming bilang ng mga tao ay napakarami na ito ay lubhang magastos at mapanganib. Halos mawalan ng buhay ang pamilya nila dito. Sa sandaling matapos ang mga salita, libu-libong mga langgam ang nagulat. Napatingin silang lahat sa mag-asawang Han 3000. Walang iba sa kanilang mga mata, tanging puno ng respeto at pasasalamat. 7 at 7, dahil nakatanggap na sila ng ganoong treatment at reinforcement noon, hindi sila makagalaw sa proseso, ngunit nandoon pa rin ang kanilang kamalayan. Kaya't malinaw na nakita nila ang buong proseso ng insidente. 3 at ang kanyang asawa ang namatay para sa atin. Kaya, gusto kong itanong sa iyo, hindi ba dapat nating suklian ang ganoong kalaking kabaitan? Tahimik ang langgam, ngunit sa sumunod na segundo ay may dumadagandong na parang agos ng bundok, ulat. Tama, paanong hindi natin masusuklian ang ganitong kabaitan? Ang reyna ng langgam ay may biyaya ng pag-aanak, ngunit ang mag-asawang Han na 3,000 ay may biyaya na muling likhain ang ating mga sarili. Ang mga tuntunin ng ating mga ninuno ay dapat talagang baguhin. Nang marinig ang suporta mula sa karamihan sa ibaba, ang reyna ng langgam ay ngumiti ng may kasiyahan, gayunpaman, ang karangalan ay isang uri lamang ng reputasyon. Sa tingin ko, ibigay ang kayamanan ng pamilya ng langgam sa kanilang mag-asawa. Mayroon ka bang opinyon? Storytelling channel sa YouTube. Ang kayamanan ng angkan ng langgam ay ang pinakamatibay na kayamanan ng aming angkan ng langgam, at ito rin ang kayamanan ng aming angkan ng langgam. May mga patakaran sa angkan. Kahit na walang makakalaban sa hinaharap, dapat nating protektahan ang kayamanan sa likod ng katawan at hindi kailanman pahihintulutan ang sinumang tagalabas na aalisin ito. Alam na alam namin ang mga alituntunin sa angkan at sumunod kami sa panuntunang ito anumang oras. Gayunpaman, kung ang taong ito ay si Han Sanchen, tatabi ako at kahit na magalang na anyayahan ka. May sumigaw. Tama, dahil lang muntik nang mamatay si Mr. Han dito para iligtas ang mga tao sa lungsod, hinding-hindi ko siya ipapahiya. Kung gusto ni Zuzon na damaykit ako sa kayamanan, mas gugustuhin kong magpakamatay kaysa lumabag sa pagsasanay. Sinusuportahan ko rin ang pahayag na ito. Hindi natin masusuklian ang kabaitan ni Mr. Han. Kung gusto nating sumama, tanging ang kayamanan ng tribo natin ang makapagbibigay ng ating puso. Bagaman mahal ko rin ang kayamanan ng aking pamilya, sa sandaling ito ay sumasang-ayon din ako sa parehong mga kamay. Ngayon lang, dahil gusto ng reyna langgam na baguhin ang mga patakaran, isang grupo ng mga tao na nagpahayag na ng kanilang mga opinyon ay naging sunod sa Yuren at pumayag pa na ilipat ang kayamanan ng pamilya. Malaki ang pagkakaiba at kitang-kita ang kaibahan. Ang lahat ay dahil sinabi ng reynang langgam na Aaron ang nagbayad. Sa oras na ito, halos lahat sa pamilya ng langgam ay labis na naantig at iginagalang ni Han Sanchen. Ang nabagong biyaya mismo ay isang dakilang biyaya. Ngayon ay mayroon pa ring mga benefactors na halos tumulong sa kanilang sariling buhay, at ang ganitong uri ng biyaya ay lumawak ng walang hanggan. Hindi mo kailangang gawin ito. Tinulungan ka ng 3,000 tao. Hindi sila nag-isip ng anumang gantimpala, at hindi sila magiging interesado sa iyong kayamanan. Ang dahilan kung bakit ang kayamanan ng anumang pamilya ay maaaring maging isang kayamanan ay ang kanilang ang mga ninuno ay kailangang dumaan sa lahat ng uri ng paghihirap para makuha ito. Nagmamadaling lumabas si Han San. Pangalawa, kahit na hindi ito ang posibilidad sa itaas, karamihan sa mga ito ay mga bagay na napakahalaga sa iyong pangkat etniko. Sa makatuwid, kahit anong punto, tiyak na hindi gusto ng isang tao sa Han ang iyong tinatawag na kayamanan. Sana bawiin mo. Tama, kung gusto mo talagang magpasalamat sa amin, malaking bagay na magkakaroon ulit kami ng malaking hapunan. Anyway, hindi pa kami sapat kanina. Ngumiti din si Ivory. Hindi ba't ang pundasyon ng ating mga langgam na malaman ang kabaitan at hindi suklian? Tama, mababa ang tingin sa atin ng dalawang benefactors, kaya ayaw nilang tanggapin ang ating pasasalamat. Mukhang totoo. Well, sa ngayon, kahit na kayo at ako ay gumawa ng matinding pagsisikap, talagang chicken ribs lang sila para sa dalawang mag-asawa. Hehe, maiisip mo na sila ay mga Diyos at tao na paparito sa lupa, ngunit ikaw at ako ay mga nunal lang. Paano tayo magiging magkaibigan sa iba't ibang antas? Oo, wishful thinking lang at self-indulgence. Ang isang grupo ng mga langgam ay pawang malungkot at mapang-uyam,
At ang mukha ng Reyna Langgam ay nakasabit din sa isang dampi ng pagkawala. Walang magawang tumingin si Ivory kay Han Sanchen. Wala silang anumang kahulugan. Ang kanilang mga ideya ay simple, tulad ng kanilang sinabi. Iyon lang. Mukhang mahirap maging mapagbigay. Kung hindi ko tatanggapin ang kayamanan nila ngayon, natatakot ako, mapait na sabi ni Ivory kay Aaron. Kasalanan ko ang magligtas ng mga tao dito. Si Han Sanchen ay nagbigay din ng isang mapait na ngiti. Pare, mabuti pang kunin mo. Ibinuka ng maliit na dragon ant ang kanyang bibig, dahil handang ilabas ito ng mga tao. Nakapagdesisyon na sila, ayaw mo ng biglaan, hindi naman sa nahihiya sila, kaya sa halip, gusto mo mas mabuting maging handang tanggapin ito, mayroon kang magandang trabaho, at comfortable sila, hindi agad nakasagot si Han Sanchen, ngunit tumingin kay Ivory at humingi ng payo sa kanya. Bahagyang nag-isip si Ivory at tumango kay Han Sanchen, lumingon si Aaron, bumantong hininga sa mga langgam, at saka sinabing, well, dahil napakabait mo, hindi gaanong nagsasalita si Han, at pakikinggan kita, sa wakas ay napangiti ang Reyna Langgam at ang langgam. Sa sandaling ito, sinabi ng Reyna Ant, dahil interesado silang Yuching, ayoko nang magsalita ng marami, narito ang kayamanan. Biglang, hindi ko alam kung kailan o saan, ang mga pagsabog ng kakaibang tunog na parang suuna ay sabay-sabay na tumunog. Nang tumingin ako sa paligid, bigla kong nakita na maraming langgam sa karamihan ang naglalagay ng kanilang mga kamay sa pagitan ng kanilang mga bibig, tulad ng mga taong sumipol gamit ang kanilang mga daliri. Sa kaso ng isang malaking bilang ng mga tao, ang tunog ay narinig din sa pamamagitan ng lungsod ng apoy. Mabilis na umatras ang 12 ng mga tagasunod sa paligid ng Reyna. Hindi nagtagal, nang muli silang lumitaw, nakagawa na sila ng dalawang maayos na linya. Nakasuot ng gintong pulang baluti, maging ang mga sibat sa kanilang mga kamay ay napalitan ng isang kumikinang na bantay ng karangalan sa oras na ito. Kahit na ang kanilang lakas sa pag-atake ay hindi mas mahusay kaysa sa mga naunang sibat, ang kanilang hugis at integridad ay ginawang mas solemna at seryoso ang buong kapaligiran. Pa. Tulad ng isang hukbo, sila ay lumakad ng tuloy-tuloy at mabagal. Ang dalawang nangungunang tao, na may dalang isang kahon na natatakpan ng pulang tela, ay nanguna sa pangkat at dahan-daang dumating. Sa daan, lahat ng langgam sa paligid ay sunod-sunod na sumuko, na gumagawa ng paraan para sa kanila. Bukod dito, ang mga langgam ay tumingin isa-isa. Napatingin sila sa kahon na natatakpan ng pulang tela, at dahan-daang gumalaw ang kanilang mga mata dito. Ang sukat at etiquette na ito, sa katunayan, ang Aaron ay may pakiramdam ng déjà vu, at malapit na niyang malaman kung saan nagmumula ang pakiramdam na ito. Earth time, kapag itinaas ang mga bandila at tinutugtog ang mga kanta. Wow! Ang buong hukbo ay lumipat sa halos 1 metro sa harap ng Aaron at huminto. Bahagyang itinaas ng dalawang sundalong may hawak ng kahon ang kanilang mga kamay at itinaas ang kahon hanggat maaari. Malumanay na ngumiti ang Reyna Langgam at dahan-daang inakay ang mga tao. Ngumiti muna siya ng magalang sa Aaron. Pagkatapos ay ibinaling niya ang kanyang ulo at tiningnan ang kahon na natatakpan sa ilalim ng pulang tela. Seryoso ang itsura niya kahit bakas sa mukha niya ang pagkagulat. Tumawag. Nakahinga siya ng maluwag at ibinuka ang kanyang bibig. Ang kayamanan ng tribo ng langgam ay palaging kayamanan ng tribo ng lindol para sa aming tribo ng langgam. Dahil din sa iyong pag-iral kaya namin nalampasan ang lahat, mga uri ng panganib na nakatagpo ng tribo ng langgam sa loob ng maraming taon. Ikaw ay isang tunay na kayamanan. Sa kasamaang palad, marahil mula ngayon, aalis ka na sa makasaysayang yugto ng ating tribong langgam. Una, magiging mas makabuluhan ang iyong pagbabalik. Pangalawa, sa tulong ni Han Sanchen, nakabangon na ngayon ang Ant Tribe. Naniniwala ako na ang pag-abandona ay isang malungkot na bagay, ngunit kung alam mo na iniwan ka namin dahil sa aming sama-samang lakas, hindi ka malulungkot, ngunit magiging napakasaya. Pagkatapos noon, lumingon ang Reyna at tumingin kay Han 3,000. Ang kayamanan ng Ant Clan ay talagang isang mahiwagang bagay. Naniniwala ako na makakatulong ito sa iyo bilang isang dalubhasa. Pagkatapos noon, ibinigay ng dalawang langgam ang kahon na natatakpan ng pulang tela sa Reyna Langgam. Pagkatapos kunin ang kahon, dinala ito ng Reynang Langgam kay Han Sanchen. Ngayon, opisyal na kong ibibigay ito sa iyo. Sa pagtingin sa kahon na natatakpan ng pulang tela sa harap niya,
Hindi alam ni Han Sanyi kung kukunin ito o hindi. Tumanggaw si Ivory kay Han Sanchen. Huminahon si Han Sanchen at kinuha ang kahon. Umuungol. Sa paligid, biglang sumambulat ang mga langgam upang ipagdiwang ang magandang sandali na ito. Ngayong kinuha mo na, bakit hindi mo buksan at tingnan mo? Ngumiti ang reyna langgam sa Aaron. Umiyak at ngumiti si Aaron. Hinawakan niya ang kahon. Gamit ang isang kamay at binuksan ang pulang tela gamit ang isa, sa ilalim ng pulang tela, ang kahon ay isang pulang kahon na katulad ng mahogany, na may magagandang pattern na inukit sa paligid at sa harap, karamihan sa kanila ay mga langgam, sila ay malakas at makapangyarihan, sa partikular, ang iskultura sa harap ay ang pinakabuhay, isa itong reyna ng langgam, siya ay nakaupo sa trono ng bahagya at mukhang tamad, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng isang imperial na postura, na nakatingin sa mundo. Buksan mo, sabi ng Queen Ant kay Aaron, bahagyang tumango si Aaron, itinaas ang kamay at binuksan ang kahon, kasabay ng takip ng kahon, bumulwak ang isang gintong liwanag at isang mahinang halimuyak mula sa kahon. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!